Althea's POV. That morning, the birds sang for her as if she's the most beautiful creature on earth. Her princess-like gown was a designer masterpiece. Her jewelries were extravagantly sparkling with diamonds. She arrived, riding on the limousine. Una niyang ibinaba ang paa niyang may suot na mamahaling sapatos. She got out of the car like a statue covered with veil. Though it's just an ordinary wedding day, the only difference was she wore a red wedding gown. Nakangiti ang mga tao nang bumukas ang pinto ng simbahan. But when they've all set their eyes on her, napawi ang saya ng mga ito at napalitan ng gulat at pagtataka. She already knew what they wanted to ask. Bakit siya nakapula? She smiled sarcastically inside her white veil. Nakita rin kasi niya ang gulat na reaksyon ng kanyang amang lumapit sa kanya upang siya ay ihatid sa altar. At ang reaksyon ng mga lalaki naghihintay sa kanya sa harap, they have the same expressions. Surprise. Ngunit nadagdagan lang ng pagkadisgusto ang sa daddy niya. "What is this, Althea? Why are you wearing red?" Pabulong nitong paninermon. Halatang hindi nito nagustuhan ang eksena niya. Taas noo siyang huminga ng malalim. Pilit inignora ang disgusto sa mukha nito. "Isn't it that red is for love?" She confidently asked, trying to put a smile on her face as they started walking slowly down the aisle with a wedding song played by a pianist. "I want to be as unique as possible today." Dagdag niya na hindi na kinontra pa ni Mr. Ramirez. Actually, she did not hear any word of disagreement or outrage from her father the moment Henry informed them about their marriage. Ang inasahan niya ay magagalit ito dahil alam naman itong sobrang nasaktan at nasasaktan si Claire dahil bigla ang hiniwalayan ni Henry ang babae. But Althea heard nothing from her dad, ni hindi ito nagalit ng kaunti. Sa halip ay kinakitaan pa niya ito ng kakatuwang saya. Kung tungkol naman sa kanyang stepsister, wala siyang alam. Naglayas ito matapos itong hiwalayan ni Henry. Pero batid niyang alam ng mami nitong si Corazon kung nasaan ito. Ngunit nakahanda naman siya sakaling bigla itong lumitaw sa simbahan at guluhin ang seremonya ng kasal. Napatitig si Althea sa mga matang nakatitig sa kanya noong mga sandaling iyon. Henry was happily smiling with adoration in his eyes. Euphoria siguro yung nangyayari sa lalaki. Ngunit sa kanya, hindi. Kung ginusto nito ang kanilang kasal, siya, hindi. Her heart will never be where she was that moment. But she's already within Henry's reach. Iaabot na lang niya ang kanyang kamay rito. Bumitaw naman siya sa daddy niya nang tapikin ito ang balikat ni Henry. As a sign of his consent, nagkamayan ang dalawa tapos umupo na ang kanyang daddy. Saka siya tiningnan ng groom nang may paghanga at kaligayahan. Inilahad nito ang braso nito upang hawakan niya. Subalit hindi siya gumalaw. She just gazed at him for quite a moment. Marahil ay nagtaka ito sa kanyang ikinilos dahil nakita niyang gumalaw ang mga kilay nito. So she took a deep breath before pulling up her veil. To show her bare face, she was not on a wedding makeup. Naglagay lamang siya ng lip tint. Shock and confusion hit Henry's face, lalo nang simulan niyang magsalita. "Today isn't my wedding day," she said in a way that's enough for the whole church to hear. His brows bumped and his eyes narrowed. "I'm not here to marry you, Henry. I went here to tell you that I am not going to marry you no matter what springs up." "Are you kidding? Althea, what are you doing?" Pagalit na tanong ng ama niya. Nagsimula na naman ang bulong-bulungan mula sa mga kamag-anak at mga bisitang naimbitahan. "Don't try to ruin your wedding. Hindi ikaw ang ama ng anak ko." Saad niya na ikinalaki ng mata ni Henry. "Nung una pa lang, Henry, alam ko nagsisinungaling ka." "Althea, hindi ko alam kung anong sinasabi mo." "Stop! Don't touch me!" Sigaw niya nang tangkain itong hawakan ng kanyang kamay. "Kinuntsaba mo pa yung doktor para sabihin nagmamatch ang genes at selyo ng anak ko." Nanggigigil sa galit na pahayag niya. 99% match? Napangisi siya ng may pag-uyam. "It should be 100% unmatch. Umpisa pa lang, niloloko mo na ako. Saka ko lang na-realize, you have never loved me, that you have never fallen in love with me, because it was Claire whom you wanted, not me.
Bakit gusto mo ko makuha ngayon? Bakit gusto mo ko maging asawa? Dahil na-realize mo na wala na akong nararamdaman para sa'yo? Tama ba? Dahil akala mo hindi kita kayang kalimutan at palitan? O dahil ayaw mo lang akong makitang maging masaya sa piling ng iba? She almost broke down. Selfish ka. I'm not that young and wasted girl anymore. Hindi na ikaw ang pangarap kong makasama habang buhay. Sinasabi niya ang mga katagang iyon habang tinatanggal niya ang pagkakatali ng belo sa kanyang buhok. I'm gonna marry the right person, and that right person is not you. It will never be you, Henry. Binitawan niya ang belo at naglaglag iyon sa tabi ng laylayan ng kanyang gown. Please stop bothering me. Saad ni Althea bago siya lumingon sa kanyang daddy at sa babaeng kakapasok lamang at kasalukuyang naglalakad sa aisle. You've started all the messes in my life, so I came here to finish it. I'm so done with all of you. She continued just before she started walking back to where she came from. Taas noo. Tumayo naman ang ilang kalalakihan mula sa mga upuan sa likod, hindi upang harangan siya, kundi upang gwardyahan siya palabas ng simbahan. She walked confidently, overlooking the horrible and wondering looks from everyone in the seats. He's all yours, don't worry. Pahayag niya nang makatapat na niya kay Claire. Sooner or later, makakaasa kang hindi na ako parte ng pamilya niyo. Nagpakita siya ng matalim at nakaka-intimidate na tingin sa kanyang stepsister. Everything is all yours now, including my father and his wealth. Wala siyang planong pakinggan ng anumang lalabas mula sa bibig nito, kaya tuluyan na siyang lumabas ng simbahan. Umaasang sana wala na talagang gulong mangyayari. Andres drove her to her new house kung saan naghihintay ang anak niya at si Nelia. Nagpalit siya ng damit, nag-ayos ng buhok at habang nasa harap siya ng salamin, pumasok sa isipan niya si Lucas. Isang buwan na niya itong hindi nakakausap. At oo, sinadya niyang hindi ito kontakin kahit pa sobrang namimiss na niya ang binata. Pinipigilan niya ang kanyang sarili. Lumipat din siya ng bahay dahil alam niyang pupuntahan sila nito doon sa dati niyang apartment. Kung bakit ay sariling isip lamang niya ang nakakaalam. Ngunit ng mga sandaling yun, hindi na talaga niya kayang tiisin pa ang nararamdaman niya. She's missing him so much. So much that it hurts already. Baka pati ito ay nasasaktan na rin niya. Kaya naman kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mrs. Ramirez. After that, she booked a chartered flight to Vancouver. Sa araw ding iyong mismo. Kasama ang anak niya, inihatid sila ni Nelia at Andres sa airport. She already dropped all her college subject, so she thought of having a vacation for the meantime. Matagal-tagal na rin naman ang huling lumabas siya ng bansa at wala pa noon si Darius. Isa pa, ayaw na talaga niyang magkaroon pa ng gulo sa pagitan nila ni Claire, Henry at kanyang daddy. Mas mabuti kung siya na lang muna ang lumayo habang mainit pa ang mga pangyayari. Pero hindi sila aalis ni Darius na hindi nakikita si Lucas. Hindi siya papayag na hindi makita si Lucas dahil maaaring huli na nilang pagkikita iyon. It's now or never, aniya sa isip. Kung hindi niya maisasama sa Canada ang lalaki, at least makita lang niya ito sa huling pagkakataon. Claire's POV. One of you should marry Henry. Sigaw ng kanyang ama pagka-uwi nila sa kanilang mansyon. They are in the living room as they share the same kind of expressions. Agony, disappointment, and madness. Hindi pwedeng masira ang koneksyon ng pamilya natin sa pamilya nila. Galit na dagdag ni Mr. Ramirez. Napayuko si Claire. She's already on the state of mental uncertainty and giving up. Habang nasa simbahan sila, sinubukan niyang kausapin si Henry tungkol sa ginawa ni Althea. Tungkol sa kanila. Tungkol sa lahat ng nangyayari, ngunit nagmatigas ito. He deserted her the way she wanted Althea to be deserted. Bakit ganon? Hindi nga natuloy ang kasal ng mga ito sa pangalawang pagkakataon. Ngunit bakit hindi pa rin siya nagtagumpay? Bakit sa huli, siya pa yung nagmumukhang talunan? This is all your fault, Claire. Gulat siyang napatingala sa matandang lalaki. Bakit ako, Dad? May pangungwestiyon niyang tanong. Kusang umurong sa kasal si Althea. Mali ko bang ganun palang plano niya? Kung alam ko lang na ipapahiya niya si Henry. Tumigil siya ng panandalian.
Kung alam ko lang na ipapahiya niya tayong lahat, tingin niyo, hahayaan kong umabot pa siya sa simbahan? That's not what I'm talking about. You! Nanggigigil na bulyaw ni Mr. Ramirez, bagay na nagpakilabot ng bahagya kay Claire. Kung hindi ka namagitan sa relasyon nila noon, hindi na sana umabot pa sa ganito ang lahat. Matagal ko na sana naging manugang si Henry, but you ruined it. Dad, mahal ko si Henry. You don't love someone if you're constantly sleeping with some other man. Napaawang ang bibig niya dahil sa narinig, ngunit hindi siya nakapagsalita. I know that, Claire. Your mom knows it too. We are monitoring every move you've made since I got you out of the jail. Suddenly, an apologetic kind of expression appeared on her face. Napatingin din siya sa mami niya na nooy tahimik lang na nakayuko. I believe, alam din ni Henry ang mga pinagagagawa mo. Binabaliwala lamang niya. I bet you realize now how horrible a person you are. I'm not disappointed, pero ikinakahiya kita, Claire. It's my mistake to put my name next to yours. You're not worthy of it. Hindi na niya napigilan pa ang mga luhang nagunahan sa pagpatak. Ang mga salitang yun na siguro ang pinakamasakit na narinig niya sa kanyang buong buhay. Hearing that she's not worthy to be a Ramirez made her sob. Para bang natakpan ang natitirang pride niya. Stop talking like you're so innocent. Narinig niyang buwelta ng kanyang mami laban sa daddy niya. My daughter made a lot of mistakes. I know. But she doesn't deserve to be mistreated. Ikaw, natanong mo ba sa sarili mo kung naging mabuti kang ama sa mga anak mo? Nagiging mabuti ka lang naman sa kung sinong nangingibabaw sa kanila para lang din sa pansarili mong kapakanan. We both know that you're only using these kids for business. For your business. Hindi ka naman talaga naging tatay sa kanila. You? Huwag mong sasaktan ng mami ko. Niyakap ni Claire ng mahigpit ang mami niya nang tangkain ni Mr. Ramirez na sampalin nito. She looked up at her dad habang nanggagalaiti naman ang mukha nito sa galit. Sinundan niya ng tingin ng ama niyang papaakyat sa second floor habang siya ay humihikbi. When her mother hugged her and caressed her back gently, wala na siyang ibang naisip kundi ang mga pagsisisi. If she could have been a good sister, naging close sila ni Althea. If she could have been a good girl, sa kanya unang nahulog si Henry. If she could have been a good daughter, hindi humantong sa gulo ang lahat. Tama si Althea at ang kanyang daddy, she started it all. Ngunit mali si Althea dahil hindi ito ang tatapos sa nasimulan niya. Siya mismo ang tatapos nun. She planned to persuade Henry again because she loved him so much. She can't afford to lose him. Kahit mawala siya sa sakit niya, she'll start changing herself kahit ikawala pa niya. Maybe someone, it could be a doctor or something, can cure sa sakit niya. Tapos ay pipilitin niyang wag nang mainggit o ma-insecure kay Althea o sa kahit sino pang babae. Yun lamang ang mga paraang alam niya upang makuha ulit niya ang tiwala ni Henry. At the airport, takang-taka si Lucas kung bakit nasa harapan niya si Althea noong mga oras na yon. Katatapos lang dapat ng kasal nito. Kasama dapat nito si Henry, ngunit bakit si Baby Darius lang ang dala nito? Nangati ang mga paa niyang lumapit sa mga ito, ngunit nagtiis siya. Paano kung kasama pala talaga nito si Henry at may pinuntahan lang o baka nagbanyo lang? He waited until he can't wait any longer anymore. Kusang humakbang ang mga paa niya palapit sa dalaga habang pinagmamasdan niya itong. Pinagmamasdan din siya sa paraang tila ba hinihintay talaga siya nitong lumapit. Gustong-gusto na rin ang mga braso niyang yakapin ito. Subalit, nang isang hakbang na lamang ang layo niya rito, bumuka ang mga kamay nito at bigla na lang siya nitong niyakap sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Saglit siyang natulala. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung matutuwa siya o magtataka. Althea? Naputol na sambit ng binata. Niyakap kasi siya nito ng mas mahigpit. He remained his self-control for a while until he got used it already. Gumalaw ang mga kamay niya at ikinulong na rin ang katawan nito sa kanyang mga bisig. Bakit nandito kayo? Hindi ba't kasal mo ngayon? Tanong niya. Kalakip noon ang paghiling na sana ang isasagot nito ay yung tipong makakapagpaluwag ng kanyang damdamin. Naramdaman niya ang pag-iling ng ulo ni Althea. Ayoko. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Umurong ako sa kasal kanina. Sa simbahan mismo. He kept his smile. Talaga?
He spoke with tranquility, but he actually wanted to celebrate right then and there. Inabot mo pa sa mismong araw ng kasal ang pag-urong mo? Sinadya mo ba yun? Was it your way of avenging? Oo. Sagot nito sabay tango. Bad girl, he commented, smiling though. She chuckled. Ilang minuto rin nilang sinulit ang mga sandaling magkayakap sila bago binasag ng dalaga ang katahimikan. I'm taking Darius to Vancouver. Ha? Bigla niya itong binitawan. Bumitaw rin ang dalaga sa kanya at tinugon ito ang kanyang mga titig. His eyes became confounded. Vancouver? Out of the country? Baka nagkakamali lang siya ng narinig. Pupunta kami sa Vancouver, Canada. Pag-uulit ni Althea. Ano? Canada? Lalo lang siyang naguluhan. Bakit biglaan? Kailan kayo aalis? Ngayon na ba? Paano yung pag-aaral mo? Tumango si Althea bilang sagot sa mga una niyang tanong. Dinrap ko na ang mga subjects ko 2 weeks ago. Pinag-iisipan ko pa kung saan Vancouver ko na lang ipagpapatuloy ang study ko. Kasi, palagay ko, kung mananatili ako rito, the war between me and Claire will never stop. Baka mas mabuti magpakalayo-layo muna ako. Lihim siyang napailing. Paano naman siya? Hindi nga natuloy ang kasal nito kay Henry, pero balak naman itong umalis. Paano na siya? Should I tell her now? Kung aamin ba siya sa dalagang siya ang totoong ama ni Darius, mababago ba niya ang isip nito? Lucas, sasama ka ba? Ha? Mukha siyang hibang na napatulala sa harap ng dalaga. His mind still in chaos and dozens of questions kept flying inside, kaya hindi pumroseso sa isip niya ang itinanong nito. Lucas, gusto mo bang sumama sa amin sa Canada? Seryoso ka? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Sa wakas ay nakapag-isip na rin siya ng matuwid. Anong oras ba ang flight nyo? Ba't ka pa bigla-bigla? 4:35 p.m. Sarkastiko siyang tumawa, sabay tingin sa ibang direksyon. Napamewang siya, napahawak din siya sa ibaba ng kanyang bibig. He smiled in disbelief. Wala akong dalang passport, wala akong Canadian visa, wala rin akong dalang wallet. Pumunta lang ako dito para sunduin ang nanay ko. Hanggang ngayon, wala pa. Itong mga suot ko lang ang dala ko. Kung uuwi pa ako para kumuha ng mga gamit. Hey, ang hina mo naman. No need na. Sinong mahina na sinasabi mo? Napalingon siya para lang makita ang kaibigan niyang si Jacob na may hinihilang maleta. May hawak ng passport at nakaipit doon ng isang puting papel na sa tingin niya ay plane ticket itinerary. Nakangiti ng malapad ang kanyang kaibigan. Nakasunod naman rito ang nakangusong si Sammy. Passport, visa, plane ticket at bagaheng pinunuko ng mga gamit mo. Jacob handed them all to him. At dahil sorpresang-sorpresa ang isip niya, tinanggap niya na lang ang mga iyon. Higit sa lahat, credit card mula sa mama mo. Mamimiss ka raw niya. At bon voyage daw. Saka ito tumawa na nakakaloko. He was overwhelmed. Parang panaginip lang ang lahat, ngunit umaasa siyang sana hindi siya magising. Sana totoo yon. Nasa gitna pa lamang ang isip niya sa pagpoproseso ng mga nangyayari nang magtanong na naman si Althea. Ano Lucas, sasama ka ba o hindi? Tinitigan niya ang passport niya, saka siya tumitig sa dalaga. Then afterwards, he absent-mindedly nodded. Ang laki naman niyang duwag kung hindi siya sasama. Ito ang pangarap niya, ang makasama ang mag-ina niya at hindi niya pakakawala ng pagkakataon na iyon. Ano ang kahihinatnan ng pagpunta nila sa Canada? Sabihin na kaya ni Lucas ang totoo kay Althea? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!